Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Awit na malapit sa mga hayop. Kaya naman, ang pagtatrabaho kay Don Gregorio bilang tagapag-alaga ng mga alaga nitong hayop ay labis niyang kinagigiliwan. Ngunit nagkaroon ng pagbabago ang buhay niya nang dumating ang isang pawikan na dumagdag sa koleksyon na hayop ni Don Gregorio. Sinabayan pa yon ng pag-atake ng isang aswang sa kanilang baryo. Ano ang gagawin ni Awit kung matuklasan niya ang lihim ng pawikan na alaga ni Don Gregorio? At paano niya wawakasan ang pagsalakay ng aswang na siyang nagdudulot ng napakaraming kamatayan sa lugar nila? Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hindi ba sabi ko sa inyo ay bantayan nyo na maayos ang mga alaga kong hayop? Tignan nyo ang nangyari. Nakawala ang nag-iisa kong albino Burmese python. Alam nyo ba kung magkano ang ganong klase ng ahas? Kahit ilang buwan pa kayong magtrabaho rito, ay kulang pa ang sahod ninyong maglolo. Naku, patawarin niyo po kami, Don Gregorio. Nangangako po kami na hindi na po ito mauulit. Sana po, Don Gregorio, bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Lalo na't ngayon lamang ito nangyari. Gusto mo ba talagang hindi na ito maulit, Simo? Ano kaya kung alisin ko na kayo rito ni Awit at palitan ko na kayo? Ay, wag naman po, Don Gregorio. Maawa po kayo sa amin. Ito na lang po ang pinagkukunan namin ng pagkakakitaan. Huwag mo po kaming alisan ng trabaho. Nakikiusap po kami, Don Gregorio. Bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Saka, Don Gregorio, hindi naman po kami ang may kasalanan kung bakit po nakatakas yung alaga niyo pong ahas. Sinabi na po namin sa inyo nung nakaraang araw na sira na po yung kulungan ng ahas na yun. Ang sabi niyo po ay ipapagawa niyo po kagad yung kulungan sa marunong po. Pero hindi niyo po napagawa Kung pinaayos niyo po sana kagad yung kulungan, malamang po, hindi po makakawala ang ahas niyo. Anong sabi mo, Awit? Ibig mo ba sabihin ay kasalanan ko kung bakit nawala ang ahas na yun? Teka, Don Gregorio, wag niyo na lang pong pansinin ang sinabi ng apo kong si Awit. Kilala niyo naman po siya kung ano-ano po ang lumalabas sa bibig. Awit, tumahimik ka na nga lang dyan at huwag ka nang sumabat sa usapan ng matatanda. Kami talaga may kasalanan ng lahat, Don Gregorio, at hindi po ikaw. Patawarin niyo po kami. Pagsabihan mo yung apo mo, Simo. Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Ngayon, sige, anong gagawin niyo? Ganito na lang po, Don Gregorio. Susubukan po naming hanapin yung nakawala po na ahas. Gagawin namin ang lahat para maibalik sa inyo rito ang ahas na yon. Talagang dapat yun lang siya maibalik dito. Dahil kung hindi, ay babayaran niyo yun. Nagkakaintindihan ba tayo, Simo? Opo, Don Gregorio. Nagkakaintindihan po tayo. Hala, sige. Kumilos na kayo. Mga wala talaga kayo silbi. Mga inutil. Mga pabaya. Nagpupuyos sa galit na umalis si Don Gregorio sa harapan ng maglolong sina Awit at Lolo Simo. Pumasok na ang mayamang lalaki sa malaki nitong bahay. Nagtatrabaho sina Awit at Lolo Simo bilang caretaker ng maliit na zoo na matatagpuan sa likod ng bahay ni Don Gregorio. Maraming hayop ang naroon
na karamihan ay bihirang makita ng mga tao. Meron doong iba't ibang klase ng mga ibon, isda at mga reptilya. Ngunit ang mga hayop na naroon ay hindi personal na inaalagaan ni Don Gregorio. Para rito ay simbolo ang mga yon kung gaano ito kayaman dahil talagang mamahalin ang mga hayop na nasa miniso nito. Halos 3 taon nang nagtatrabaho sina Awit at Lolo Simo kay Don Gregorio. Inirekomenda sila ng dating caretaker doon dahil sa huminto pansamantala si Awit sa pag-aaral ay naisipan naman niyang tulungan na lamang ang kanyang lolo sa pagtatrabaho kay Don Gregorio. Lolo, talaga bang hahanapin natin yung ahas ni Don Gregorio? Abay, Awit. Natural. Wala tayong magagawa kundi hanapin yun, Apo. Kaysa bayaran natin yun. Eh di ba, paniguradong wala na tayong sasahurin kapag ganun na nangyari. Parang imposible naman po kasing mahanap natin po yung nakawalang ahas na yun. Lalo na't may gubat po na malapit dito. Malamang nandun na po yun. Paano po natin yung nahanapin? Napakalawak po ng gubat. Wala tayong magagawa. Kailangan nating hanapin yon. Seryoso po ba kayo, Lo? Di ba po napakalawak po ng gubat? Baka kahit 1 taon po tayo maghanap doon, ay hindi pa rin natin mahahanap yung ahas. Kahit po gaano kalaki yung ahas na yun. Awit, subukan na lang natin. Kaysa wala tayong gawin. Ang mabuti pa, ay simulan na natin ang paghahanap. Malay mo naman, ay hindi pa nakakalayo yon. Umungot si Awit. Tutol siya na hanapin nila ang malaking ahas na yun ni Don Gregorio dahil para sa kanya ay imposible na makita pa nila yon. Pero gaya nga ng sinabi ni Lolo Simo, ay wala silang pagpipilian kundi ang hanapin yon at ibalik sa mini zoo ni Don Gregorio. Nagsimula na sina Awit at Lolo Simo na maglakad patungo sa gubat na nasa likod lamang ng bakuran ni Don Gregorio. Masinsin nilang tinignan ang bawat makakapal na halaman at maging ang itaas ng mga puno sa pag-asang matagpuan pa nila ang nakatakas na mamahaling ahas. Kung tatanungin si Awit, ay masasabi niya na masaya siya sa trabaho nila kay Don Gregorio. Mahilig kasi siya sa hayop at talagang natutuwa siya kapag nasa miniso sila ni Don Gregorio. Madalas pa nga ay kinakausap niya ang mga hayop na naroon at pakiramdam niya ay naiintindihan siya ng mga yon. Makalipas ang halos 1 oras na paghahanap, ay bigo pa rin sina Awit na makita ang ahas. Nakaramdam na si Awit ng pananakit ng binti at paa. Lolo, pwede po bang tumigil na po tayo sa paghahanap? Malabo na talaga nating makita ang ahas na yun. Napapagod na po ako. Ano ka ba naman, Awit? Hindi tayo pwedeng tumigil. Ipapaalala ko lang sa'yo na magbabayad tayo ng malaki kay Don Gregorio kapag hindi natin nahanap yung ahas na yun. Bakit po kasi tayo ang sinisisi ni Don Gregorio? Kung tutuusin nga po, siya po may kasalanan kung bakit nakawala po yung alaga niyang ahas eh. Kung pinagawa niya po sana kagad yung kulungan, sana hindi po yun mangyayari. Hindi naman po tayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanya, di ba, Lolo? Abay, wala tayong magagawa. Siya ang amo. Trabahador lamang tayo dito. Kahit mali si Don Gregorio, siya pa rin ang tama dahil pinapasahod niya lamang tayo. Alam mo kung gaano kahalaga ang trabahong ito sa atin, Awit. Kapag nawala ito, wala na tayong kakainin at baka hindi na matuloy ang pagbabalik mo sa pag-aaral sa susunod na taon. Ang hirap po talagang maging mahirap, Lolo. Parang wala po tayong boses. Oo na lang tayo ng oo, kahit na alam nating mali na. Kaya nga, Awit, dapat magsumikap ka sa buhay.
para paglaki mo ay iba na ang takbo ng buhay mo at hindi na ganito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Awit. 10 taong gulang pa lang siya, pero napakataas na ng pangarap niya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanila ng kanyang lolo Simo. Nais niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging arkitekto. Gusto niyang makapagpatayo ng malaking bahay at magkaroon ng magandang trabaho nang sa gayon ay hindi na kailangan magtrabaho pa ni Lolo Simo. Nagpatuloy sa paglalakad at paghahanap sa nawawalang ahas sina Awit hanggang sa umasim ang muka ni Awit dahil may naaamoy siyang kakaiba, para yung amoy ng patay na daga at hindi niya mawarian. Lo, ano po yung mabaho? Baka dumumi ka na naman sa salawal mo, Lo, ah? Abay, loko kang bata ka. Matanda nga ako, pero hindi pa ako dumudumi sa salawal, si Raulo. Saka hindi amoy dumi. Parang, sa pagkakaamoy ko parang bulok na karne. Tama, Lo. Para pong patay na daga. Hinanap ng maglolo ang pinanggagalingan ng mabahong amoy hanggang napunta sila sa isang tagumbahagi ng gubat. Patindi ng patindi ang amoy, kaya alam nila na malapit na sila sa pinanggagalingan ng mabahong amoy. Labis na nagimbal sina Awit at Lolo Simo nang malaman nila ang pinanggagalingan ng amoy na yon. Sa masukal at madamong bahagi ng gubat ay may nakita silang nabubulok na bangkay ng 2 lalaki. Inuuod na ang mga yun. Sa takot ni Awit ay napayakap siyang bigla sa kanyang Lolo Simo. Lolo, may mga patay. Diyos ko, maabagin langit. Teka, hindi ba sina Anjo at Dodong ang mga yan? Yung magkapatid na 1 linggo nang nawawala. Opo, Lo. Mukhang sila nga po. Ano pong gagawin natin, Lolo Simo? Kailangan nating sabihin ito kay Kapitan para makatawag siya ng mga pulis. Tara na po, umalis na tayo rito. Inikilabutan at nagmamadaling lumabas ng kagubatan ang maglolong sina Awit at Lolo Simo. Nagtungo sila sa bahay ng kapitan sa baryo nila at ipinaalam nila rito ang 2 bangkay na nakita nila sa gitna ng gubat. Agad namang tumawag ng pulis ang kapitan upang imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng 2 bangkay na nakita ni Awit. Inimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng 2 bangkay na natukoy na ang magkapatid na Anjo at Dodong. Ayon sa narinig ni Awit, ay nilapa ng isang mabangis na hayop ang 2 base sa mga kagat at kalmot na nakita sa katawan ng mga yon. Biglang lumaganap ang takot sa buong baryo at iniwasan na ng lahat ang magpunta sa kagubatan. Ngunit isang malaking palaisipan pa rin sa lahat kung anong klase nga ba talagang hayop ang pumatay sa magkapatid at kung bakit nasa kagubatan ang katawan ng 2. Habang sina Awit at Lolo Simo naman ay patuloy na pinoproblema ang pagkawala ng isa sa mga ahas ni Don Gregorio. Dahil araw na ang lumipas pero hindi pa rin nila yon nakikita. Hanggang isang umaga, nang dumating sina Awit at Lolo Simo sa mini zoo, ay laking gulat ni Awit nang makita niya ang nawawalang ahas na nasa loob na ng kulungan nito. Hala! Lolo, tingnan nyo! Bumalik na po yung malaking ahas sa kulungan niya. Ayun po! Aba, oo nga no. Diyos ko, salamat naman at hindi na natin kailangan magbayad ng malaki kay Don Gregorio. Pero Lo, nakapagtataka naman. Paano po kaya yun nangyari? Ano ka ba naman, Apo? Malamang, wala siyang nakitang pagkain ng tumakas siya.
Kaya naisipan niyang bumalik na lamang ng kusa. Tignan mo, at parang gutom na gutom siya ngayon. Tama po kayo, Lo. Mukhang ganyan na nga po. Pero, Lo, harangan na po muna natin yung sira ng kulungan niya at baka makatakas na naman po yan eh. Saka kukuha na rin po ako ng manok para ipakain po sa kanya. Hala sige, mabuti pa nga apo. Ako naman ay maglilinis na sa kulungan ng mga iguana ni Don Gregorio. At baka magalit yon kapag naabutang madumi ang kulungan ng mga yon. Kumilos na agad si Awit para kumuha ng manok na ipapakain niya sa ahas. Masaya siya dahil hindi na nila kailangang hanapin ang ahas dahil kusa na yung bumalik sa kulungan nito. Matapos makakuha ng manok ni Awit, ay ipinakain niya na yon sa ahas. Pinanood niya ang ahas habang unti-unti nung nilulunon ng buo ang manok. Huwag ka nang tatakas, ahas ha. Kapag kasi nawala ka ay kami ang mayayari kay Don Gregorio. Muntik ka na ngang pabayaran sa amin eh. Buti sana kung mura ka lang. Nakita ni Awit ang paparating na si Don Gregorio. Sinalubong ni na Awit at Lolo Simo si Don Gregorio para batiin ito. Magandang umaga po sa inyo, Don Gregorio. May maganda po kaming balita sa iyo. Kusang bumalik po ang ahas na nakawala nung isang araw. Abay akalain niyo po, pagdating namin dito kaninang umaga, ay nakita namin siya na nasa kulungan na niya. Mabuti naman kung ganon. Dahil seryoso ako na kailangan yung bayaran yon kung hindi yun bumalik. Kailangan na talagang magawa ang kulungan niya, Don Gregorio. Titignan din namin ang iba pang kulungan kung may sira na para mapaayos na rin ho. Sige, gawin nyo yan. Total kasama yan sa trabaho nyo rito. At teka, oo nga pala. Linisin nyo yung aquarium na malaki. Gusto ko ay malinis yun bukas ng umaga. Don Gregorio, mukhang may bago ka na naman yatang alagang hayop. Meron nga. Anong hayop po, Don Gregorio? Pwede ho bang malaman? Malalaman nyo rin bukas. Huwag na kayo maraming tanong. At simulan nyo nang linisin yung malaking aquarium. Sige na! Tinalikuran na sila ni Don Gregorio at nagsimula yung tignan ang iba't ibang hayop na nasa mini zoo nito. Tara na, Awit. Lilinisin pa natin yung malaking aquarium. Kunin mo yung sabon at pangkuskus sa storage room. Bilisan mo! Sige po, Lolo. Baka mapagalitan pa tayo kapag hindi agad tayo kumilos eh. Sinunod ni Awit ang utos ni Lolo Simo. Maya-maya ay magkatulong na sila sa paglilinis ng malaking aquarium. Parang ang tagal-tagal na pong hindi nagagamit ng aquarium na to, no? Kung hindi ako nagkakamali, ay 1 taon na rin. Nang namatay kasi yung malaking isdang nandito, ay hindi na to pinalagyan ni Don Gregorio ng ibang isda. Pero ano po kaya ang bagong ilalagay dito, no? Hindi po kaya sirena? Anong sirena sinasabi mo dyan? Imposibleng makahuli si Don Gregorio ng sirena. Malamang siguro malaking isda uli. Sana nga po, Lolo, para may bago na po tayong aalagaan dito. Pero sana rin po, sa pagdadagdag ng hayop dito ni Don Gregorio, dinadagdagan niya rin po ang sweldo natin. Aba, hindi kaya biro ang mag-alaga ng napakaraming hayop, tapos iba-iba pa. Magdilang anghel ka sana, Apo. Malay mo naman, makaramdam si Don Gregorio at dagdagan ang sahod natin. Sinuguro ni na Awit at Lolo Simo na malinis ang malaking aquarium. Kapag kasi may inutos si Don Gregorio, ay dapat maabot nila ang ekspektasyon nito. At kapag may nakita itong kahit konting mali, ay siguradong mapapagalitan sila nito ng gusto. Nang matapos na ang trabaho ni na Awit para sa araw na yon, ay umuwi na sila sa bahay nila. Nakatira sila sa isang maliit na kubo na malapit lamang sa dalampasigan. Nakaharap ang bahay nila sa dagat. Pinanood ni Awit si Lolo Simo habang abala ang matanda sa paghihiwa ng mga gulay
na gagawin nitong pinakbit. Awit, iho. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo dyan? Kasi po, Lolo Simo, naaalala ko lang po si nanay at tatay. Mas masaya sana po tayo ngayon kung hindi sila namatay nang lumubog yung barkong sinakyan nila. Tama ka dyan, Awit. At baka nagkaroon ka pa ng kapatid. Hindi mo rin kailangang huminto sa pag-aaral dahil kilala ko ang nanay at tatay mo na napakasipag na mga tao. Sila ang magtatrabaho para sa'yo. Hindi ka nila pababayaan. Pero Lolo Simo, maswerte pa rin naman po ako kasi nandyan po kayo. Kung wala po kayo, baka nagpalaboy-laboy na lang po ako. Sos, itong batang ito at nambola pa nga. Totoo naman po ang sinasabi ko, Lolo Simo. Hindi po yun pambobola. Pero Awit, apo, maswerte rin naman ako kasi ikaw ang naging apo ko. Kahit bata ka pa, ay marunong ka nang umintindi ng sitwasyon natin ngayon. Napakasipag mo pa. Kaya gagawin natin ang lahat para sa susunod na taon ay makabalik ka na sa iyong pag-aaral. Naniniwala ako na basta magkaroon ka lang ng sapat na edukasyon, ay aasenso ang buhay mo, apo. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Kapag nakabalik na po ako sa school, ay mag-aaral po ako na mabuti. Tapos, kapag nasa kolehiyo na po ako, ay mag-aaral po ako ng pagiging architect. Ako po mismo ang magpaplano ng magiging bahay natin, Lolo. Yung malaki po, mas malaki pa po sa mansyon ni Don Gregorio. Ganyan nga, Awit. Huwag kang mapagod na mangarap. Darating ang araw nang nasa itaas na mismo ang gagawa ng paraan para matupad mo ang lahat ng gusto mong mangyari. At ang importante, huwag kang makakalimot na palaging magdasal sa Panginoon. Palagi naman po ako nagdadasal, Lo bago po ako matulog sa kapag kagising ko po. Sa gitna ng pag-uusap ni Awit at Lolo Simo, ay may narinig silang boses ng lalaki sa labas ng kanilang bahay. Tinatawag nun si Lolo Simo. Aba, si Kapitan yun na. Awit, ikaw na muna magtuloy sa paghihiwa ng mga gulay. Huwag mong kanipisan ng hiwa at mag-iingat ka sa paggamit ng kutsilyo. Iniwanan na muna ni Lolo Simo ang ginagawa nito para kausapin ng kapitan ng kanilang baryo na nasa labas, habang si Awit naman ay itinuloy ang paghihiwa ng mga gulay. Matagal-tagal din na nag-usap sina Lolo Simo at si Kapitan. Nang bumalik ang matanda sa loob ng bahay, ay tapos na si Awit sa paghihiwa ng mga gulay. Hindi nakaligtas kay Awit ang pagkabahala sa muka ni Lolo Simo. Lolo, parang sobrang importante po ng pinag-usapan niyo ni Kapitan Ang tagal niyo pong nakipag-usap. Importante talaga. At nakakatakot. Ha? Nakakatakot? Bakit po? Ano po bang sinabi sa inyo ni Kapitan? Nagbabahay-bahay kasi siya ngayon. Sinasabihan niya ang mga tao rito sa baryo natin na wag na munang lalabas sa gabi. May natagpuan na naman palang patay dito sa atin. Po? Hala, sino naman po? Yung anak na dalaga ni Elena. Ilang araw na pala yung nawawala. Tapos nakita ang katawan doon sa may gubat. Kagaya raw ng nangyari doon sa magkapatid na Anjo at Dodong. Puno rin ng kagat at kalmot ang buong katawan. Kaawa-awa naman. Ibig po sabihin, umatake na naman po yung mabangis na hayop sa gubat? Hindi ko alam, Apo. Duda kasi ako na mabangis na hayop nga ang may kagagawan sa mga pagpatay na yon. Ano po? Di kung hindi po mabangis na hayop, ano po? Aswang. Sa tingin ko ay aswang ang may kagagawan sa mga pagpatay na nangyayari rito sa baryo natin. Yung paraan ng pagpatay sa mga biktima, ganun na ganun yung pagpatay na nangyari sa baryo kung saan ako dating nakatira. Isang aswang din ang nanalasa sa baryong yon, kaya umalis ako ron. Isa pa,
Bakit palaging sa gubat natatagpuan ang mga pinapatay dito sa atin? Parang pinatay sila sa ibang lugar tapos doon lang dinala ang bangkay para isipin ng lahat na mabangis na hayop ang may gawa nun. Kung ganun po, Lo, meron po palang aswang dito sa atin? Hindi ako sigurado, Apo. Pero kailangan nating maging maingat. Tama ang sinabi ni Kapitan na wag na muna tayong lalabas pagsapit ng dilim. Mainam yun para sa kaligtasan nating lahat. May takot na lumukob kay Awit matapos niyang marinig ang mga sinabi ng kanyang lolo Simo. Bigla siyang kinabahan dahil noon lang nagkaroon ng ganong kahindik-hindik na pangyayari sa kanilang lugar. Kinabukasan, pagdating ni Awit at lolo Simo sa mini zoo ni Don Gregorio, ay nakita nila na may mga lalaking nag-aayos sa aquarium. Labis na namangha si Awit nang makita niya na merong pawikan na nakakulong sa naturang aquarium. Naroon din si Don Gregorio na bakas sa muka ang pagmamalaki habang tinitignan ang pawikan. Nang matapos na ang mga lalaki sa ginagawa ng mga yon sa aquarium, ay umalis na ang mga ito. Nakita naman ni Don Gregorio sina Awit at pinalapit sila nito. Ito na ang dagdag sa alagaan yung dalawa. Siguruhin nyo na maaalagaan nyo siya ng mabuti. Pakainin nyo sa tamang oras. Napakamahal ng bili ko sa pawikan na yan. Kaya kapag may nangyaring masama dyan, ay wala akong ibang sisisihin, kundi kayong dalawa. Mawalang galang na po, Don Gregorio. Pero hindi ba, maigpit po na ipinagbabawal ang pag-aalaga po ng pawikan dahil sila po ay paubos na. Dapat ay sa dagat sila naninirahan dahil yun ang kanilang natural na tahanan. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin, Simo? Baka nakakalimutan mo kung sino nagpapasahod sa iyo. Hindi naman sa nakikialam po ako, Don Gregorio. Ngunit nagsasabi lamang po ako ng totoo. Ang mga pawikan po ay dapat po ay nasa dagat at hindi sila dapat ikulong sa aquarium. Isa pa, nag-aalala lang po ako para sa inyo, Don Gregorio. Baka kapag may nakaalam na nag-aalaga ka ng pawikan, ay isumbong ka nila sa mga pulis. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa mga pulis? Kayang-kaya kong baligtarin ang batas dahil marami akong salapi. Sundin nyo na lang ang gusto ko. Dahil kapag nakialam pa kayo sa mga ginagawa ko, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo ng apo mo. Tila umurong ang dila ni Lolo Simo sa huling sinabi ni Don Gregorio. Hindi na ito muling nagsalita at hindi na nito pinaglaban ang pinapaniwalaan nito tungkol sa pag-aalaga ng pawikan. Nang iwanan na sila ni Don Gregorio, ay doon na kinausap ni Awit ang kanyang lolo. Lolo, totoo po ba sinabi nyo na bawal po talagang alagaan ng mga pawikan? Totoo yun, Awit. Paubos na kasi ang lahi nila. At kung aalagaan sila sa bahay, ay maaaring maging madali ang kanyang buhay. Ang dapat sa mga ganyang hayop ay naninirahan sa natural nilang tahanan. Pero wala naman po tayong magagawa, di ba? Ikaw na rin po nagsabi dati na kailangan natin sundin ang lahat ng sinasabi at utos ni Don Gregorio dahil baka mawalan po tayo ng pagkakakitaan. Napailing na lang si Lolo Simo at sinabi nito sa apo nitong si Awit na simulan na lamang nila ang kanilang pagtatrabaho. Napatingin si Awit sa pawikan na hindi masyadong gumagalaw sa loob ng aquarium. Lumapit siya sa aquarium upang makita niya ng mas malapitan ang pawikan. Hindi niya alam pero naramdaman niya ang lungkot ng pawikan habang nakatingin yun sa kanya. Parang may nais yung sabihin na hindi naman ito kayang isatinig. Simula nang dumating ang pawikan sa mini zoo ni Don Gregorio, ay mas naging sabik si Awit
na pumasok sa kanilang trabaho. Hindi niya mawarian, pero sa iilang araw na inaalagaan niya ang naturang pawikan, ay nagkaroon na kagad siya rito ng koneksyon. Isang koneksyon na hindi niya naramdaman sa ibang hayop na naroon. Ang pawikan ang una niyang pinupuntahan para pakainin. Kapag kailangan ng linisin ng aquarium nito, ay siya na rin ang naglilinis. Isang umaga, habang pinapakain ni Awit ang pawikan, ay naramdaman niya ang lungkot nito. Pawikan, alam kong nalulungkot ka kasi wala ka sa dagat. Kaya lang, wala naman tayong magagawa kasi hindi namin pwedeng kontrain si Don Gregorio. Pero huwag ka mag-alala. Habang nandito ka, ay gagawin ko ang lahat para alagaan ka ng mabuti. Palagi rin kitang kakausapin kahit hindi naman ako sigurado kung naiintindihan mo ba ako. Para hindi ka masyadong malungkot dito. Hoy, Awit! Bakit kanina ka pa sa pawikan na yan, ha? Yan lang ba ang hayop na nandito? At yan lang ang pinapakain mo? Nagulat si Awit sa malakas na sigaw na yon ni Don Gregorio. Kinabahan siya dahil tila kanina pa siya nito pinapanood, kaya alam nito na kanina pa siya sa tabi ng aquarium ng pawikan. Naku, pasensya na po pero patapos na rin po ako dito, Don Gregorio. Magsisinungaling ka pa. Kanina pa kitang nakikitang nandyan. Sorry po talaga, Don Gregorio. Bahagya pang yumukod si Awit kay Don Gregorio bago siya umalis at lumapit sa lolo niya. Ikaw naman kasi. Bakit ang tagal mo palagi dun sa pawikan? Nakita mo na ang nangyari. Napagalitan ka tuloy ni Don Gregorio. Paano po kasi, Lolo Simo? Naaawa lang po kasi talaga ako dun sa pawikan Pakiramdam ko po ay ayaw niya rito. Parang kapag nakatingin po siya sa akin, ay nararamdaman ko po na sobrang lungkot po niya. Lolo, ano po kaya kung kausapin natin si Don Gregorio, tapos sabihin nating ibalik na lang niya sa dagat yung pawikan? Nakalimutan mo na ba ang sinabi niya? Nung sinabi ko na dapat sa dagat nakatira yung pawikan. Hindi ba't nagalit siya sa akin na po? Hayaan na lang natin si Don Gregorio sa kung anong gusto niyang gawin. Sumunod na lang tayo para hindi tayo mawalan ng trabaho. Dapat po ba talaga na sundin natin siya porque siya po nagpapasahod sa atin? Kahit po ba hindi na tama o masama na pong ipapagawa niya sa atin, ay gagawin pa rin po natin? Siyempre hindi. Ibang usapan na kapag ganun. Pero hanggat may koneksyon sa trabaho natin ang utos niya, ay kailangan natin yung gawin at sundin. Naiintindihan mo na ba ngayon? Malungkot at napipilitang tumango si Awit. Nang sandaling yun, ay naisip niya na kailangan niya talagang magsumikap sa buhay upang hindi habang buhay ay magtatrabaho sila ni Lolo Simo kay Don Gregorio. Pagod na umuwi sina Awit at Lolo Simo sa bahay ng hapon na yun mula sa kanilang pagtatrabaho. Marami silang ginawa at marami ring inutos sa kanila ang amo nilang si Don Gregorio. Magsasaing na sana si Lolo Simo nang makita nito na wala na pala silang bigas. Nagpaalam muna ito kay Awit na lalabas muna para bumili ng bigas at delata na siyang magiging ulam nila para sa hapunan. Naupo na lang muna si Awit sa mahabang upuan na nasa harapan ng kanilang kubo. Doon niya hinintay ang kanyang Lolo Simo. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na ang matanda na may dalang bigas at isang lata ng corned beef at 2 itlog. Lolo, parang ang tagal niyo naman po bago makabalik. Malapit lang naman po ang tindahan, di ba? Pinuntahan pa po ba kayo? Aba hindi. Napakwento pa kasi ako kay Emong. Alam mo ba na may nakitang mga buto ng tao dun sa isang tagong kuweba sa gubat? Ano po? Buto ng tao? Lolo, kinikilabutan naman po ako sa sinabi niyo.
Pero totoo po ba yan? Baka gawa-gawa lang po yan ni Mang Emong. Totoo, Awit. Sa tansya daw ng mga pulis, ay lagpas sa 10 tao ang nagmamayari ng mga buto na natagpuan doon. Ibig sabihin, ay matagal nang may patayan na nangyayari dito sa baryo natin, Apo. Naku, nakakakilabot naman yan. Nakakatakot na pala dito sa atin, Lolo. Hindi na po tayo ligtas dito lalo na po sa gabi. Pero baka po tama kayo. Baka nga po, aswang po ang may gawa ng mga patayan na yun. Tama ka, Awit. Ngayon ay sigurado na ako na may aswang nga dito sa baryo natin. Kailangan kong makausap si Kapitan dahil kailangan niyang malaman na hindi isang mabangis na hayop ang pumapatay sa mga tao, kundi isang mabangis na aswang. Lolo, maniniwala po kaya sa inyo si Kapitan? Isa pa, mahirap pong patunayan ang mga sasabihin niyo sa kanya. Lalo na po hindi niyo pa naman po nakikita yung aswang. Oo nga, no. May punto ka sa sinabi mong yan, Apo. Siguro nga, ay kailangan ko muna ng ebidensya bago ko kausapin si Kapitan. Pero, paano naman ako makakakuha ng ebidensya? Hindi ko rin po alam, Lo Pero ang mabuti pa po siguro ay magluto na po tayo ng pagkain at kumakalam na po ang bituka ko. O sige, magluluto na muna ako. Ikaw ay wag nang umalis at malapit ng dumiliman eh. Nagtungo na si Lolo Simo sa loob ng kanilang bahay, habang si Awit naman ay nanatili sa labas habang pinag-iisipan ang nakakatakot na nangyayari sa baryo nila. Inakala niya noon na napakapayapa ng baryo nila, pero simula nang natagpuan nila ng lolo niya ang 2 bangkay sa gubat, ay tila unti-unti nang nabubunyag ang nakakatakot na lihim ng lugar na yon. Habang mag-isa si Awit, ay dumaan ang kaibigan niyang si Ronron na may dalang laruang truck. Nagmamadali yun na lumapit sa kanya. Awit! Maglaro tayo! Ang tagal ka na namin hindi nakakalaro ng patintero eh. Ikaw pa naman ang pinakamagaling sa amin dun. Sa ibang araw na lang ako makikipaglaro sa inyo, Ronron. Saka, bakit paggabi na naglalaro pa rin kayo? Hindi ba kayo natatakot sa mga patayan na nangyayari dito sa baryo natin? Hindi naman kami pumupunta sa gubat eh. Hindi ba sabi ni Kapitan ay meron dumabangis na hayop? Doon na lang tayo maglalaro sa tapat ng bahay ni na Emily. Malawak kasi ang lupa ron eh. Ang sabi kasi sa akin ni Lolo ay hindi mabangis na hayop ang pumapatay dito, kundi isang aswang. Ano ka mo? Aswang? Paano naman nasabi yun ng lolo mo? Basta, huwag ka na magtanong. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na doon sa inyo bago gumabi. Mamaya, makasalubong mo pa yung aswang, sige ka. Baka bukas, bangkay mo na ang makita namin. Grabe ka naman magsalita. Parang gusto mo na akong mamatay niyan ah. Sinasabi ko lang naman na pwedeng mangyari sa'yo, Ronron. Kaya umuwi ka na. Oo na. Uwi na ako. O sige, maglaro na lang tayo sa ibang araw ah. Nagmamadali at natatakot na umalis si Ronron. Para kay Awit ay tama lang ang ginawa niya na sinabi niya sa kaibigan niyang si Ronron ang tungkol sa aswang. Hindi para takutin ng bata, kundi upang bigyan ito ng babala sa maaaring totoong nangyayari sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang araw, ay patuloy na naging maingat sina Awit at Lolo Simo. Kapag madilim na, ay nananatili na lamang sila sa loob ng kanilang bahay. Maaga rin silang natutulog at hindi nakakalimutan ni Lolo Simo na maglagay ng asin sa pintuan at bintana ng kanilang bahay. Ayon sa matandang lalaki, ay takot sa asin ang mga aswang, kaya hindi yun makakapasok sa bahay nila kung sakaling bigla yung umatake. Isang gabi na ring hindi makatulog ng maayos ang batang si Awit.
Bukod kasi sa natatakot siya sa aswang, ay iniisip niya rin ang pawikan na nakakulong sa mini zoo ng amo nila na si Don Gregorio. Pakiramdam niya ay may kailangan siyang gawin upang mabalik yun sa natural nitong tahanan, sa dagat. Iniisip niya na itakas yun, ngunit hindi niya alam kung paano niya yon gagawin. Isang hapon, habang nagsasaing si Awit, ay dumating si Lolo Simo na galing sa tindahan. May dala yung 3 itlog na siyang uulamin nila para sa hapunan. Agad na napansin ni Awit na seryoso ang muka ni Lolo Simo. Awit, apo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang nagpakalat sa mga tao na may aswang dito sa baryo natin? Po, hindi po ako. Bakit po? Ano po ba nangyayari? Kinausap ako ni Kapitan sa labas. Ang sabi niya ay kalat na dito ang sinabi ko na may aswang dito sa ating baryo. Abay, pinagalitan niya kasi ako. Bakit daw ako nagpapakalat ng maling impormasyon? Marami na raw natatakot dahil sa sinabi ko na yon. Hindi ba? Sa'yo ko lang naman sinabi na aswang ang may kagagawan sa mga pagpatay na nangyayari dito sa ating baryo. Kaya sino pa ba magpapakalat ng impormasyon na yon, kundi ikaw lang? Hindi po talaga ako, Lolo Simo. Ay, teka, sandali. Parang alam ko na po kung sino. Si Ronron. Sinabi ko po kasi sa kanya nung isang araw na may aswang dito sa atin. Nasabi ko rin po sa kanya na yun po ang hinala nyo. Ay nako! Hindi ba nag-usap na tayo na hindi natin sasabihin sa iba ang tungkol sa bagay na yon habang wala pa tayong matibay na ebidensya? Tignan mo ang nangyayari ngayon. Iniisip tuloy ni Kapitan na nagpapakalat ako ng hindi totoong balita para takutin ang mga tao rito. Lolo Simo, kung ganon, kailangan na po siguro natin na makahanap ng ebidensya na meron talagang aswang dito sa baryo natin. Para hindi na po isipin ni Kapitan na gusto niya lang pong takutin ang mga tao rito. Sa tingin ko ay tama ka, Awit. Kailangan ko na maghanap ng paraan para mapatunayan na nagsasabi ako ng totoo at hindi gawa-gawa lamang. Kailangan kong makahanap ng ebidensya na may aswang nga dito sa baryo natin. Elo, ano pong gagawin nyo? Ano pa ba? E di hahanapin ko yung aswang. Kailangan makita mismo ng mga mata ko ang aswang na yon. Ano po? Ang ibig niyo po ba sabihin lalabas kayo sa gabi para hanapin niyo po yung aswang? Ganun na nga. Huwag ka mag-alala. Dahil ang tatay ko ay dating manunugis ng aswang. Nakikipaglaban siya sa mga aswang nung nabubuhay pa siya. Kahit paano ay tinuruan niya ako kung paanong makipaglaban sa aswang. Kaya sa tingin ko naman, ay kaya kong labanan yung aswang kung sakaling makaharap ko siya. Lo, huwag niyo pong gagawin yan. Hayaan niyo na lang pong isipin ng mga tao na nagsisinungaling kayo kaysa pumapahamak pa kayo, Lo. Hindi, Apo. Kailangan may kumilos para matigil na ang patayan dito. Mukhang wala namang kumikilos para tugisin ang aswang na yon. At kahit ang mga pulis ay iniisip na mabangis na hayop lamang ang dapat nating katakutan. Kaya ako na lamang ang kikilos. May takot na naramdaman si Awit sa nakita niyang tapang sa muka ni Lolo Simo. Noon lamang niya nalaman na anak pala ito ng isang manunugis, kaya wala siyang ideya sa kakayahan ng kanyang lolo pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang gabing yon, matapos na maghapunan, ay nakita ni Awit ang paggahandang ginawa ni Lolo Simo para sa paghahanap nito ng aswang. May isinuot itong agimat na ayon dito ay proteksyon laban sa mga aswang. Pagkatapos ay isinabit nitong itak na nakalagay sa kaluban sa bewang nito. Lo, isandali lang po. Sigurado po ba kayong gumagana pa po ang agimat na yan? Para kasing hinugot niyo pa po yan sa baul
Sa totoo lang, ay hindi ko alam kung gumagana pa to. Pero kailangan kong maniwala sa kapangyarihan na meron ito noon. O siya, sige na. Ako'y aalis na. Huwag kang mag-alala. At buhay akong babalik dito. Pinapangako ko yan. Lolo Simo, ano po kaya kung samahan ko na lang po kayo? Huwag na. Dito ka na lang sa bahay. Pero gusto ko po kayong tulungan sa paghahanap niyo sa aswang eh. Hindi na, apo. Masyado ka pang bata para sa ganitong bagay. Kung ako po masyadong bata, kayo naman po masyado na matanda, Lolo. May oras ka pa po para umatras. Huwag niyo na po itong ituloy, Lo. Kahit na anong sabihin mo, Awit, hindi mo na ako mapipigilan. Basta, sundin mo na lamang ang sinabi ko sa'yo. Dito ka lang sa bahay. At kahit na anong mangyari, ay wag na wag kang lalabas. Pagkaalis ko, ay isarado mo ang pinto at mga bintana. Ipagdasal mo na lang din ako. Wala nang nagawa pa si Awit para pigilan ang kanyang lolo Simo. Nang umalis na ang lolo niya, ay isinarado niya na ang pinto at mga bintana. Agad siyang lumuhod sa harapan ng kanilang maliit na altar na nasa isang sulok ng kubo. Papa Jesus, huwag niyo po sanang pababayaan ng Lolo Simo ko ha. Alam ko po na matanda na po siya. Pero sana po ay bigyan niyo po siya ng lakas at huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama sa kanya, Papa Jesus. Gabayan niyo po siya sa paghahanap niya sa aswang. Amen. Matapos magdasal, ay nahiga na si Awit sa papag. Pero agad siyang tumayo dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya magagawang makatulog habang alam niyang nasa labas pa ang kanyang lolo Simo at maaari yung mapahamak dahil sa aswang. Hanggang sa hindi na nga nakatiis si Awit, kinuha niya ang kanyang tirador at maliit na sisidlan na naglalaman ng mga bato na bala niya para roon. Lumabas siya ng bahay nila at hinanap niya si Lolo Simo. May takot man siya, ay mas nanaig sa kanya ang kagustuhan niyang masiguro na ligtas ang kanyang lolo. Hinanap ni Awit si Lolo Simo sa buong baryo, pero hindi siya nagtagumpay na makita ito hanggang sa naisip niya na maaaring nasa gubat ang lolo niya dahil doon palaging natatagpuan ang mga biktima ng aswang. Matapang na nagtungo si Awit sa loob ng kagubatan. Nasa bukana pa lang siya ng gubat nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Lolo Simo sa kung saan. Nagmamadali namang sinundan ni Awit ang sigaw ng kanyang naririnig. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang sa isip niya ay paulit-ulit siyang nagdadasal na sana ay maabutan pa niyang buhay ang kanyang Lolo Simo. Sandaling natigilan si Awit nang makita niya si Lolo Simo na nakahiga sa lupa. Sa ibabaw nito ay may isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Meron yung matutulis na mga ngipin at kuko. Ang dila ng nilalang ay mahaba na parabang ahas kung gumalaw. Nanlilisik ang malalaki at pulang-pulang mga mata nun. Ang balat ng nilalang ay kulubot at halos itim na itim. Sigurado si Awit na aswang nga ang nilalang na yon. Nakikipagpambuno si Lolo Simo sa aswang. Ang itak nito ay nasa lupa at napakalayo para maabot nito. Hoy! Pangit na aswang! Layuan mo ang lolo ko! Awit! Anong ginagawa mo rito? Justy kang bata ka! Tumakbo ka na! Dalian mo! Ngunit hindi sinunod ni Awit ang utos ng kanyang Lolo Simo. Kumuha siya ng isang bato sa kanyang sisidlan at ibinala niya yon sa kanyang tirador. Itinutok niya ang tirador at nang pakawalan niya ang bato ay tumama yon sa braso ng aswang. Mabilis na lumingon ng aswang kay Awit. Nang magtama ang mga mata nila, ay labis na kinilabutan si Awit
biglang tumakbo ang aswang papunta sa kanyang direksyon. Awit! Tumakbo ka na! Bilisan mo, Apo! Imbis na tumakbo, ay sinubukan pa ring tiradorin ni Awit ang aswang. Pero bago pa niya malagyan ng bato ang tirador niya, ay nasa harapan niya na ang aswang at malakas siya nung hinampas gamit ang matigas nitong braso. Tumama yun sa kaliwa niyang pisngi at sa lakas ng paghampas ng aswang sa kanya ay natumba siya. Tumama ang ulo niya sa malapad na bato at dun na unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa nawalan na siya ng ulirat. Nang magising si Awit ay nakahiga na siya sa kama sa maliit na klinik sa baryo nila. Nakita niya si Lolo Simo na natutulog habang nakaupo sa bangko. Sakto na nagising na rin si Lolo Simo at nagliwanag ang mukha nito nang makitang gising na si Awit. Agad itong lumapit kay Awit at hinawakan ang isa niyang kamay. Salamat sa Diyos at nagising ka na, Apo ko! Ano pong nangyari? Paano po tayo nakaligtas sa aswang? Bigla kasing dumating sina Kapitan at ang mga tanod nang nawalan ka ng malay, kaya tumakas yung aswang. Buti naman po at sakto ang dating ni na Kapitan. Tama ka. Ngayon ay naniniwala na sila sa akin na may aswang talaga dito sa baryo natin. Hindi ko na kailangan maghanap ng ebidensya dahil ang ebidensya na mismo ang nagpakita sa kanila. Pero maiba ko, Apo. Akala mo ba ay nakalimutan ko na ang ginawa mong pagsuway sa akin? Kung hindi mo sana ako sinundan, ay hindi yan mangyayari sa'yo. Alam mo bang pinag-alala mo ko ng gusto? Wisit kang bata ka. Ang kulit niyo naman po kasi, Lo eh. Hindi po ba sinabi kong wag na po kayong lumabas? Sa tingin niyo po ba, ay kaya kong nasa bahay lang ako habang kayo po nakikipaglaban dun sa aswang at hindi ko alam kung ano mangyayari sa inyo? Saka mabuti na rin po siguro na nangyari po to. Kung hindi po ako dumating, ay baka nalapa na po kayo ng aswang na yon. Talagang napakagaling mo talagang gumawa ng palusot na bata ka. Nagmana lang po ako sa inyo, Lo. Pero Lo, ano po bang nangyari? Naabutan ko na lang po kasi kayo na nakikipagpambuno po dun sa aswang. Alam ko kasi na sa gubat ko makikita yung aswang. Kaya dun agad ako nagpunta. Nang makita ko yung aswang, ay sinubukan ko kung gagana ba yung proteksyon ng agimat na suot ko. Sa kasamaang palad, wala nang kapangyarihan yung agimat. Marahil dahil matagal na yung hindi nagagamit. Nandun na ako, kaya wala na akong magawa kundi labanan yung aswang. Hindi ko naman akalain na malakas pala siya. Mabuti na lang talaga, Lolo Simo. At ligtas po tayo parehas. Tama ka dyan. Yan din ang ipinagpapasalamat ko. Pero kung maayos na ang pakiramdam mo, ay umuwi na tayo. Medyo maayos naman na po ang pakiramdam ko, Lolo Simo. Doon ko na lang po itutuloy ang pagpapahinga ko sa bahay natin. Mas komportable po ako ron eh. Sa kabila ng nangyari, nung nakaraang gabi, ay labis pa ring nagpasalamat si Awit sa Diyos dahil buhay pa sila ng kanyang Lolo Simo at napatunayan na rin ng lolo niya sa lahat na hindi ito gumagawa ng kwento dahil totoo talagang may aswang sa kanilang baryo. Mabilis na kumalat sa baryo ang tungkol sa aswang. Dahil doon ay mas pinaigting ng lahat ang kanilang pag-iingat. Nangako naman ang kanilang kapitan na sisikapin ito at ng mga tanod na magiging ligtas ang lahat mula sa aswang. Agad din bumalik si Awit sa pagtatrabaho sa mini zoo ni Don Gregorio. Gaya ng kanyang nakasanayan ay ang pawikan ang una niyang pinuntahan. Habang pinapakain niya ang naturang pawikan, ay kinausap niyang muli yun. Pawikan? Siguro, na-miss mo ako no? Kasi ilang araw ako nawala rito. Alam mo kasi, inatake ako ng aswang eh.
Mabuti na lang talaga at hindi ako namatay. Dahil kung namatay ako, hindi na kita makikita. Tapos, yung agimat pa ni Lolo hindi na gumagana. Naisip ko tuloy, ang astig siguro kung magkakaroon ako ng agimat. Tapos, lalabanan ko yung aswang, no? Gusto ko na kasi talagang matapos na ang problema namin dito sa aming baryo eh. Pero alam ko namang imposibleng magkaroon ako ng agimat. Saka, ano bang alam ko sa ganung bagay? Bata pa lang ako. Habang kinakausap ni Awit ang pawikan, ay napansin niya na nakatingin yun sa kanya na para bang naiintindihan siya nito. Ay pawikan, maiba ako. Alam mo, naaawa na talaga ako sa iyo eh. Napapansin ko kasi na habang tumatagal, ay mas lalo ka nalulungkot at tumatamlay dito. Kung ako lang sanang masusunod, dadali na kita dun sa dagat. Kaya lang, hindi naman yung pwede kasi mayayari ako kay Don Gregorio. Paniguradong pati si Lolo ay madadamay. Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Awit sa pawikan. Umasa siya na isang araw ay maliliwanagan din ang isip ni Don Gregorio at maiisipan nitong hayaan na lang na bumalik na ang pawikan sa dagat. Kinagabihan, habang natutulog si Awit, ay dinalaw siya ng isang kakaibang panaginip. Naglalakad daw siya sa ibabaw ng tubig sa dagat isang gabi, hanggang sa biglang lumitaw mula sa tubig ang isang napakagandang babae na nagliliwanag. Asul ang mahabang kasuotan ng babae na may disenyo ng mga perlas at kabibe. Huwag kang matakot sa akin, Awit. Ako si Alunsan, ang diwata na nananahan sa dagat. Anong kailangan mo sa akin? At bakit kilala mo ko? Dahil ako ay tagapantay ng inyong dagat. Madalas kitang makita sa dalampasigan. Bukod doon, ay alam ko rin na may isang bagay kang ninanais. Isang bagay na magbibigay sa iyo ng kakaibang kakayahan upang masugpo mo ang nilalang ng dilim na dahilan ng takot at kamatayan sa inyong lugar. Kung ang aswang ang tinutukoy mong nilalang ay tama ka. Alam mo kasi, na habang hindi siya namamatay, ay patuloy siyang papatay ng mga tao dito sa amin. Saka nag-aalala rin ako sa lolo ko eh. Pakiramdam ko ay hindi siya ihinto hanggang sa mapatay na yung aswang na yun. Baka kasi imbis na yung aswang ang mamatay, ay si lolo pa. Huwag kang mag-alala dahil nandito ako para ikaw ay tulungan. Ngunit bago kita tulungan, ay kailangan tulungan mo rin ako. Ano? Anong klaseng tulong naman ang kailangan kong gawin? Ang isa sa aking mga alaga na nakatira rito sa dagat ay hinuli at ikinulong ng taong pinaglilingkuran mo. Si Don Gregorio? Siya nga. Nais kong ibalik mo sa dagat ang aking alagang pawikan. At kapag ginawa mo yon, ay pagkakalooban kita ng kakayahan na labanan ng aswang na iyong sinasabi. Ang totoo, gusto ko na talagang ibalik sa dagat ang pawikan na yun eh. Pero paano ako makakasiguro na kapag ibinalik ko sa dagat yung pawikan, ay tutuparin mo ang sinabi mo sa akin? Kaming mga diwata ay kailangan tumupad sa aming mga sinasabi at pangako. Dahil kapag hindi namin yung tinupad, ay mawawalan kami ng kapangyarihan. Hawak mo ang salita ko, Awit. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Alam kong mabuti ang iyong puso, kaya ikaw ang aking napiling pagkalooban ng aking pagpapala. Biglang lumubog sa tubig si Awit sa dahilang hindi niya alam. Mabilis siyang bumulusok sa kailaliman ng dagat. Naputol na ang panaginip ni Awit at habol niya ang paghinga nang magising siya. Pakiramdam niya ay napakatagal niyang nasa ilalim ng tubig sa bigat ng kanyang paghinga. Ramdam na ramdam niya na tila totoo ang panaginip na yun.
Kaya habang tulog pa si Lolo Simo, ay nagdesisyon na siya sa gabing yun na pakakawalan at ibabalik niya sa dagat ang pawikan ni Don Gregorio. Maingat na lumabas si Awit at nagtungo siya sa bahay ni Don Gregorio. Sa likod siya dumaan dahil walang pader doon kundi bakod lamang nagawa sa kawayan. Nagtungo siya sa aquarium na kinaroroonan ng pawikan at walang pagdadalawang isip na kinuha niya yon. May kabigatan ng pawikan pero hindi niya yon inalintana. Mabilis na naglakad si Awit palabas ng bakuran ni Don Gregorio. Panay ang dasal niya na sana ay walang makakita sa kanya. Sa awa naman ng Diyos ay nakarating si Awit sa dalampasigan nang walang nakakakita sa kanya at doon niya na ibinaba sa dalampasigan ang naturang pawikan. Ngunit nagtaka si Awit dahil hindi gumalaw ang pawikan at humarap pa yun sa kanya. Oh, pawikan! Ano pag ginagawa mo? Lumangoy ka na palayo rito at huwag ka na magpapahuli ulit ha. Napansin ni Awit ang pagliwanag ng gilid ng kaliwang mata ng pawikan. May nalaglag na nagliliwanag na bagay mula sa mata nito. Matapos yun ay saka lumangoy ang pawikan papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Nanatili sa buhangin ang nagliliwanag na bagay. Nang dahil sa kuryosidad ay dinampot ni Awit ang bagay na yon. Isa yung napakaliit na bagay na parang bato, hanggang sa nagulat siya nang may nakita siyang babaeng lumitaw sa tubig. Nakalakad yun sa ibabaw ng dagat papalapit sa kanya. Nang nasa harapan na ni Awit ang babae ay nagimbal siya sapagkat yun din ng parehas na babae na nagpakita sa panaginip niya kanina. Teka, ikaw yung diwata sa panaginip ko, di ba? Ikaw si Alonsani. Ako nga, Awit. Paumanhin kung sa panaginip mo ko nagpakita, sapagkat wala akong ibang naiisip na paraan upang makausap ka nang hindi ka matatakot sa akin. Kung ganun, totoo ka? Ako ay tunay, at tunay din ang ipinangako ko sa iyong panaginip. Maraming salamat sa pagpapalaya mo sa alaga kong pawikan. Ngayon ay ihahandog ko na sa iyo ang kapalit ng iyong kabutihan. Tutulungan mo na ba akong labanan ng aswang? Ang tanging may bibigay ko lang ay isang bagay na magagamit mo sa pakikipaglaban sa aswang, at ang bagay na aking tinutukoy ay hawak mo na ngayon. Teka, anong bagay yun? Ito bang napakaliit na bato na nagliliwanag na lumabas sa mata ng pawikan? Hindi yan bato, Awit, kundi isang mutya na nabuo dahil sa luha ng pawikan. Isa yang makapangyarihang mutya na kapag iyong nilunok ay bibigyan ka ng kakaibang lakas. Gawa ng isang pawikan na may matigas na bahay sa kanyang katawan at hindi ka rin madaling masusugatan. Hindi ba? Nais mo mapaslang ang aswang upang bumalik na ang kapayapaan sa inyong lugar? Tama ka, mahal na diwatang Alonsani. Pero kaya ko ba talagang labanan ng aswang? Bata pa lang ako eh. Ano kaya kung ibigay ko na lang sa iba tong mutya ng luha ng pawikan? Maghahanap ako ng mas karapat dapat kaysa sa akin. Wala nang ibang karapat dapat kundi tanging ikaw lamang, Awit. Huwag kang mabahala. Alisin mo ang takot sa iyong dibdib. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng mutyang hawak mo at sa sarili mong kakayahan. Kapag handa ka nang tanggapin ng responsibilidad na maging tagapagtanggol, ay lunukin mo lamang ang mutya at mapapasayo na ang kapangyarihan nito. May sasabihin pa sana si Awit, pero isang malaking alon ang biglang lumamon sa diwatang si Alonsani. Nang mawala ang alon, ay wala na rin ang magandang diwata. Naiwan si Awit sa dalampasigan, nahawak ang mutya
na hindi pa siya sigurado kung dapat ba niyang gamitin o itago na lamang. Kinabukasan, pagpasok ni Awit at Lolo Simo sa kanilang trabaho, ay inasahan na ni Awit na sasalubungin sila ng galit na si Don Gregorio. Hindi nga siya nagkamali dahil ganun nga ang nangyari. Parang dragon na bumubuga ng apoy si Don Gregorio nang salubungin sila nito. Talagang wala kayong silbing maglolo. Bakit nawawala ang pawikan ko? Ano ho, Don Gregorio? Nawawala ang pawikan? Kailangan ko pa bang ulitin tanda? Sabihin niyo sa akin, paanong nawala ang pawikan? Sumagot kayo! Don Gregorio, bago po kami umalis kahapon ay nasa aquarium pa po yung pawikan. Kaya hindi po namin masasagot ang tanong nyo kung paano po yun nawala. Nagsasabi ng totoo ang apo ko, Don Gregorio. Sigurado kami na nandito pa ang pawikan nang umalis kami. Marahil ay nawala yon kagabi. Hindi kaya merong nagnakaw nun. At sino namang maglalakas loob na pasukin ang aking bakura na ber at nakawin ang aking pawikan? Wala po akong ideya, Don Gregorio. Nagulat si Awit nang biglang sinakal ni Don Gregorio si Lolo Simo gamit ang isang kamay. Kitang-kita ang galit sa muka ng mayaman at mapanakit na lalaki. Sino pa ba ang maaaring pumasok dito? Kundi kayong dalawa lang. Malamang ay kayo ang nagnakaw sa pawikan ko. Bakit gusto niyong ibenta yon? Gusto niyong pagkakitaan? Sumagot ka! Huwag niyo po saktan ang lolo ko! Malakas na itinulak ni Awit si Don Gregorio, pero hindi man lang yun natinag. Maging si Awit ay sinakal na rin ni Don Gregorio at malakas siya nitong itinulak. Natumba si Awit at doon na napuno ng tuluyan si Lolo Simo. Marahas na inalis ni Lolo Simo ang kamay ni Don Gregorio sa leeg nito. Bitiwan mo ko! Wala kang karapatang saktan kami ng aking apo! Bakit? Lalaban ka na, tanda? Alam ng Diyos na wala kaming ninanakaw na kahit na ano dito sa pamamahay mo. Maayos kaming nagtatrabaho sa iyo at lahat ng utos mo ay sinusunod namin ng aking apo, Don Gregorio. Pero hindi na ako makakapayag na pati siya ay sinasaktan mo. Aba, sumasagot ka na ngayon, ha? Baka gusto mong tanggalan ko kayo ng trabaho para mamatay na kayo sa gutom. Kailangan gawin yan dahil kami na ang kusang aalis. Kinatapos na namin sa oras na to ang pagtatrabaho namin sa iyo. Sige, umalis na kayo. Akala niyo ba ay natatakot ako? Napakadali niyo lang palitan. Pero ikaw na matandang walang pinag-aralan, mahihirapan kang makahanap ng trabaho. Lumayas na kayo sa harapan ko at ayoko nang makita ang pagmumukha niyong dalawa. Layas! Hindi makapaniwala si Awit sa pagsagot ni Lolo Simon kay Don Gregorio. Nalaman niya na may hangganan din pala ang pagiging mabait at mapagtiis ng lolo niya. Lalo na kapag nakita nitong may nanakit sa kanya. Nang sandaling yon, ay parang nais palakpakan ni Awit si Lolo Simo dahil sa tapang na ipinakita nito. Tinulungan ni Lolo Simo si Awit sa pagtayo at walang likod na nilisa nila ang bakuran ni Don Gregorio. Pagkarating ni Awit at Lolo Simo sa kanilang kubo, ay agad na uminom ng tubig ang matandang lalaki. Kita ni Awit ang labis na tensyon ng kanyang lolo dahil bahagyang nanginginig ang kamay nitong may hawak sa baso. Matapos uminom ni Lolo Simo, ay sakalang nagsalita si Awit. Grabe, lolo. Hindi ko po akalain na ganun po pala kayo katapang. Sumusobra na kasi ang Don Gregorio na yon. Ibang usapan na kapag sinaktan ka. Ayokong may mananakit sa'yo, lalo na ang dahilan ay walang kakwenta-kwenta. Pero lolo, paano na po tayo ngayon? Wala na po tayong trabaho. Kahit ipon, wala rin po tayo.
paano po tayo mabubuhay nito? Babalik na lang siguro muna ako sa pagiging tanod. Tutal, mas kailangan ng baryo natin ng dagdag na tanod ngayon dahil gumagala pa rin ang aswang. Naniniwala ako na tatanggapin pa rin ako ni Kapitan na isa sa mga tanod natin dito. Delikado po yung iniisip nyo eh. Hindi po ba muntik na po kayo mapatay nung aswang? Wala tayong magagawa, Apo. Kailangan kumita ng pera kahit papano at kailangan ko ring makiisa sa pagprotekta sa mga tao. Huwag kang mag-alala, Awit. Dahil kung sakaling maging tanod ako, ay hindi naman ako nag-iisa sa pagroronda sa gabi. Kasama ko si Kapitan at ang iba pang mga tanod. Sandaling tumahimik si Awit. Bigla siyang inusig ng kanyang konsensya sapagkat alam niya na siya ang dahilan kung bakit nawalan sila ng trabaho. Kaya naman, naisip niya na sabihin na ang totoo sa kanyang lolo. Lo, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Tungkol po ito sa pagkawala ng pawikan ni Don Gregorio. Awit, huwag mong sabihin na may kinalaman ka sa bagay na yon. Ninakaw mo ba yung pawikan? Opo, Lo. May kinalaman po ako pero hindi ko naman po yun ninakaw. Ang totoo po niyan itinakas ko po yung pawikan at dinala ko po sa dagat kagabi. Ginawa ko po yun kasi ang sabi niyo po ay may posibilidad na mamatay po yung pawikan kapag nakakulong, di po ba? Napapansin ko po kasi na habang tumatagal ay tumatamlay na po siya. Kaya naplano po kung ibalik na po siya sa dagat. Patawarin niyo po ako kung ginawa ko yun. Nawalan po tuloy tayo ng trabaho. Napayuko si Awit dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Lolo Simo. Inihanda na niya ang sarili na mapapagalitan siya pero marahang tapik sa balikat ang natanggap niya. May pagtatakang nag-angat ng muka ang batang si Awit at tumingin kay Lolo Simo ng diretso. Hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa. Nangyari nang nangyari. At wala na tayong magagawa para baguhin pa yon. Lo, hindi po kayo galit sa akin? Nagagalit ako sa iyo kasi hindi mo sinabi sa akin na plano mo palang pakawalan yung pawikan. Eh di sana'y natulungan pa kita. Pero alam mo, Apo, ipinagmamalaki kita sa ginawa mo. Dahil alam mo kung ano ang tama sa mali. Hindi ikaw yung klase ng bata na walang sariling desisyon. Kahit palagi kong sinasabi sa noon na sumunod na lang tayo kay Don Gregorio, ay kaya mo pa rin piliin ang tama. Lo, seryoso po ba kayo sa sinasabi nyo? Akala ko po talaga magagalit po kayo sa akin Gaya na sinabi ko, ay tama ang iyong ginawa, Awit. Mas makakabuti na nasa dagat na ngayon ang pawikan. Isa pa, ang totoo matagal ko na rin gustong umalis kay Don Gregorio. Pero hindi ko magawa kasi natatakot akong, yun nga, mawalan tayo ng trabaho. Pero matapos kanyang saktan kanina, doon ko napagtanto na hindi natin dapat hinahayaan na tapak-tapakan tayo porque mahirap tayo. Labis na galak ang naramdaman ni Awit ng mga sandaling yon. Hindi niya kasi inakala na hindi magagalit sa kanya si Lolo Simo. Matapos nilang mag-usap ay nagpaalam na si Lolo Simo upang kausapin si Kapitan tungkol sa pagpasok ni Lolo Simo bilang isa sa mga tanod sa kanilang baryo. Nang mag-isa na si Awit sa kanilang kubo, ay kinuha niya ang mutya ng luha ng pawikan na itinago niya sa kahon kung saan nakalagay ang mga damit niya. Matama niyang tinignan ang mutya at muli yung kumislap. Naramdaman niya ang lamig ng naturang mutya na nasa kanyang palad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ka ibinigay sa akin ni Diwatang Alunsani. Pakiramdam ko kasi ay hindi kita kayang gamitin. Sana naman, kung sakaling kailangan ko ng tanggapin ang kapangyarihan mo,
ay mapatunayan ko kay Alunsani na hindi siya nagkamali sa pagpili sa akin. Ikinulong ni Awit ang mutya sa kanyang palad at nangako siya sa sarili na kung sakaling humantong siya sa isang sitwasyon na kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng mutya, ay buong puso niya yung tatanggapin. Nang makauwi na si Lolo Simo galing sa bahay ni Kapitan, ay ipinaalam nito kay Awit na tinanggap ito ni Kapitan bilang dagdag sa mga tanod sa kanilang baryo. Mas lalong kinabahan si Awit para sa lolo niya, pero alam niyang wala na siyang magagawa sa desisyon nito. Mabuti na lang at pumayag si Kapitan na idagdag ako sa mga tanod niya kahit matanda na ako. Mamayang gabi ay magsisimula na ako sa pagsama sa pagroronda sa mga tanod. Sigurado po bang kaya niyo pa, Lolo? Kinakabahan po talaga ako para sa inyo eh. Huwag kang mag-alala, Awit. Dahil hindi naman ako mag-isang magroronda. Kasama ko nga sina Kapitan at ang mga tanod. Isa pa, mabuti na rin ang ganito na may ginagawa ako para tumulong sa pagprotekta sa mga tao habang kumikita ako kahit papano. Hindi ko rin plano na magtagal sa ganito. Sa oras na mahuli o mapatay na yung aswang, ay maghahanap na ako ng ibang mapagkakakitaan. Sana po talaga ay mapatay na po yung aswang na yon. Habang buhay pa po kasi siya, ay paniguradong may mga susunod pa pong mamamatay. Tama ka dyan, Apo. Hayaan mo at gagawin namin ang lahat para matigil na ang pagpatay ng aswang na yon. Aba, oo nga pala. Baka naman sumunod ka na naman sa akin mamaya, ha? Huwag ka nang magtangka at talagang magagalit na ako. Tatamaan ka na. Alam mo naman yung nangyari nung huli. Muntik ka nang mamatay dahil dun sa aswang. Opo, hindi na po ako susunod sa inyo, promise po. Kinagabihan ay sumama na si Lolo Simo sa mga tanod sa pagroronda. Ayaw ni Awit na mag-alala, kaya hindi niya napigilang suwayin si Lolo Simo. Sinundan niya ito habang dala ang kanyang tirador at ang kanyang mutya ng luha ng pawikan. Nagtago siya sa kung saan-saan habang pinapanood ang grupo ng mga tanod na umiikot sa baryo. Lumipas ang ilang gabi na ganun ang ginagawa ni Awit. Walang pag-atake ng aswang ang nagaganap at nagsimulang isipin ni Awit na baka ligtas na ulit ang baryo. Ngunit kahit walang nangyayaring hindi maganda, ay patuloy pa rin siyang sumusunod gabi-gabi kay Lolo Simo upang masiguro niya ang kaligtasan nito. Isang umaga, magkasabay na nag-aalmusal sina Awit at Lolo Simo. Pandesal, pritong itlog at mainit na kape ang kanilang pinagsasaluhan. Lo, kumusta po pala ang pagroronda nyo kagabi? Ayos naman. Pero hindi pa rin talaga nagpapakita yung aswang. Kahit bakas niya ay wala. Parang bigla siyang naging mailap. Hindi po kaya umalis na po yung aswang dito sa baryo natin? Baka po sa ibang lugar na po siya nag-aasik ng lagim. Sa tingin niyo po, Lo? Hindi, Apo. Pakiramdam ko ay nandito pa rin siya. Nasa paligid na natin siya. At ang hinala ko nga ay isa lang siya sa mga taong kasama nating naninirahan dito sa baryong ito. Paano niyo naman po nasabi yun? Nung nagsimula kami magronda, ay hindi na siya pumapatay. Parang alam niya ang ginagawa ng mga tao rito. Hala, oo nga po, no? May punto po yung sinabi niyo, Lo. Pero, sino naman po kaya ang aswang na yun? Yan ang hindi ko alam. At yan din ang kailangan naming alamin. Mas magiging madali kasi ang pagtugis namin sa aswang kung kilala namin ang totoo niyang pagkatao. Napaisip si Awit sa sinabing yon ni Lolo Simo. Kung tama kasi ang hinala nito, ibig sabihin ay mahihirapan silang tugisin ng aswang dahil nalalaman nito ang galaw at ginagawa
ng mga taong nagroronda sa gabi. Kinagabihan, gaya ng nakasanayan, ay sinundan ulit ni Awit si Lolo Simo nang umalis na ito para sumama sa pagroronda. Hindi masyadong lumapit si Awit sa mga nagroronda upang hindi siya mapansin ng mga yon. Ilang oras na nagronda ang mga tanod at walang nakitang aswang ang mga ito. Madaling araw na nang huminto ang mga yon sa tapat ng barangay hall. Mula sa pinagtataguan ni Awit na puno ay narinig niyang sinabi ni Kapitan na maaari nang umuwi ang mga tanod. Ngunit napatda si Awit nang may nakita siyang gumagapang na kung anong nilalang sa ibabaw ng bubong ng barangay hall. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya na yun ang aswang. Nakatingin yun kina Lolo Simo na parabang naghihintay yun ng tamang pagkakataon para umatake. Lagot na! Kailangan may gawin ako! Kailangan malaman nila Lolo na nasa bubong yung aswang! Inilabas ni Awit ang kanyang tirador at binalahan niya yon ng isang bato. Itinutok niya ang tirador sa aswang at nang pakawalan niya yon ay tumama yon sa gilid ng ulo ng aswang. Malakas na umangil ang aswang. Narinig yun ng mga tanod at lahat ay napatingin sa bubong ng barangay hall. Yung aswang! Nasa bubong! Nagkaguluan lahat nang tumalon ng aswang at tumayo yun sa harapan ng mga tanod. Umatake ang aswang at 2 tanod agad ang kinagat nun sa leeg. Isa si Lolo Simo sa mga umatake sa aswang. Binuhat ng aswang si Lolo Simo at ibinilibag yun sa lupa. Nang sandaling yun ay naisip ni Awit ang mutya ng luha ng pawikan. Kaya naman, hinugot niya yun mula sa kanyang bulsa. Kailangan ko nang gawin to! Kailangan ko nang tanggapin ang kapangyarihan ng mutyang to! Dahil ba kung ano pa ang mangyari kay Lolo Simo? Walang pagdadalawang isip na isinubo ni Awit ang mutya ng luha ng pawikan. Pikit mata niya yung nilunod. Naramdaman niya ang paggapang ng mutya sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi niya na alam kung saan parte ng katawan niya yun napunta. Impit na napasigaw si Awit nang maramdaman niya ang mainit na sensasyon na gumapang sa buo niyang katawan. Naramdaman niya ang pagbalot ng kakaibang lakas sa kanya at ang takot niya ay biglang nawala. Hindi nag-aksaya ng oras si Awit. Tumakbo na siya papunta sa mga tanod na inaatake ng aswang. Tinirador niya ang aswang at tinamaan yun sa gitna ng noo nito. Awit! Ano na naman ginagawa mo rito, Apo? Umalis ka na rito! Hindi ako aalis, Lolo Simo! Lalabanan ko ang aswang na yan! Galit na sumugod ng aswang kay Awit. Nakita niya sa mga mata nun na wala yung balak na buhayin siya. May nakitang itak si Awit sa paanan niya. Agad niya yung kinuha at mahigpit niya yung hinawakan. Mutya ng luha ng pawikan! Huwag mo akong bibiguin! Bigyan mo ako ng lakas! Tila isang mabangis na hayop ang aswang at sa unang hampas ng matutulis nitong mga kuko ay muntik ng tamaan ang muka ni Awit. Yumuko si Awit at mabilis niyang tinaga sa braso ang aswang. Sumigaw ang aswang sa sakit at umatras sandali, ngunit agad din niyong sumugod. Napaatras naman si Awit habang patuloy ang palitan nila ng pag-atake ng aswang. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Awit sa tiyan ng aswang na naging dahilan para mapaatras ito. Sinundan niya yun ng taga sa dibdib ng aswang at dumaloy mula roon ang maitim at malapot nitong dugo. Lumayo ang aswang kay Awit. Nagliliyab sa galit ang mga mata ng halimaw. Ano? Lalaban ka pa ba? Kahit bata lang ako, ay hindi mo ako kaya! Hindi pa ako tapos sa'yo. Humanda ka.
Dahil babalikan kita. Bakit hindi ba natin tapusin ngayon? Bakit babalik ka pa? Huwag kang mainip. Dahil hindi magtatagal, ay muli tayong magkakaharap, bata. Mabilis na tumakbo ang aswang patungo sa likuran ng barangay hall. Sinundan yun ni Awit pero hindi niya na nakita kung saan nagpunta ang aswang. Agad ding sumunod kay Awit sina Lolo Simo, si Kapitan at ang iba pang mga tanod. Mariing hinawakan ni Lolo Simo si Awit sa braso at hinila siya nito pauwi sa kanilang kubo. Nang makarating sila sa kubo ng bahay nila, ay saka lang siya binitiwan ni Lolo Simo. Madilim ang muka ng matandang lalaki habang nakatingin kay Awit. Bakit ka nakipaglaban sa aswang kanina, Awit? Anong pumasok sa isip mo at ginawa mo yon? Nakita ko po kasi, Lolo Simo, na kailangan niyo po ng tulong kaya tumulong na po ako. Siyempre, hindi naman po kita pwedeng pabayaan, Lolo. Ibig sabihin, ay sumunod ka sa amin habang nagroronda kami. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, ay huwag kang lalabas ng bahay kapag nagroronda ako? Bakit sinaway mo na naman ako? Gaya po ng dahilan ko dati, gusto ko po makasiguro po na ligtas po kayo, Lolo. Ayoko po mangyari sa inyo yung nangyari noon. Saka, hindi po ba kayo natutuwa na nasugatan ko po yung aswang? Oo nga. Nasugatan mo nga siya, naroon na tayo. Pero hindi mo ba alam na sa ginawa mo na yon ay maaaring balikan ka niya? Hindi ba ang hinala ko ay taga rito lang sa atin yung aswang na yon at maaaring kilala ka niya? Nakukuha mo ba ang sinasabi ko? Biglang natigilan si Awit sa sinabing yun ni Lolo Simo dahil naiintindihan niya ang sinabi nito. May kabang lumukob sa dibdib niya na agad ding nawala nang maalala niyang tangan na niya ang makapangyarihang mutya ng luha ng pawikan. Napatunayan na rin niyang totoo ang kapangyarihan ng mutya dahil bigla siyang naging matapang at malakas matapos niya yung lunukin. Awit, kinakausap kita. Naiintindihan mo ba ang pwedeng maging resulta ng ginawa mong pakikipaglaban sa aswang kanina? Sorry po, Lo. Hindi ko po yun naisip eh. Ang nasa utak ko lang po ng mga sandaling yun ay ang tulungan ka po at iligtas kayo. At isa pa, kailangan mong sabihin sa akin kung paano ka natutong makipaglaban sa aswang. Sino ba nagturo sa'yo nun? Lolo, alam niyo naman po na hindi ko kaya magsinungaling sa inyo, di ba? Alam ko. Kaya kung ano man ang isasagot mo sa tanong ko, ay iisipin ko na totoo. Hindi ko po kasi alam kung maniniwala po kayo sa sasabihin ko eh. Ano ba sinasabi mong bata ka? Napakasimple lang ang tanong ko sa'yo. Paano ka natutong makipaglaban sa aswang? May nagturo ba sa'yo? Hindi na muna nagsalita si Awit upang makapag-ipon siya ng lakas ng loob para aminin sa kanyang lolo ang totoo. Makalipas ang ilang sandali, ay diretsyong tumingin si Awit kay Lolo Simo at saka siya muling nagsalita. Wala pong nagturo sa akin na makipaglaban po sa aswang, Lolo Simo. Ang totoo po niyan ay may isang diwata po sa dagat na ang pangalan ay Alunsani ang nagbigay po sa akin ng isang makapangyarihang mutya ng luha ng pawikan. Yung pong ibinigay niyang gantimpala sa akin nung pinakawalan ko po sa dagat yung pawikan na alaga ni Don Gregorio. Yung pong pawikan pala na yun ay alaga po ng diwata. Ang sabi po sa akin ng diwata ay gamitin ko po ang mutyang ito para labanan ng aswang dito sa baryo natin. Sandali lang. Sumasakit ang ulo ko sa mga pinagsasasabi mo. Itong mutya na sinasabi mo, anong nagagawa nito? Pinapatapang niya po ako tapos lumalakas din po ako, Lolo. Parang kahit wala pong nagsanay sa akin, ay marunong na rin po ako makipaglaban sa aswang. Ang sabi rin po sa akin ng diwata ay hindi po ako basta-basta masusugatan.
kasi magiging parang bahay ng pawikan ang katawan ko na matigas. Ito po ang tulong na ibinigay niya sa akin para matapos na po ang problema natin sa aswang na yon. Nasaan ba ang mutyang sinasabi mo? Patingin nga. Nasa loob na po ng katawan ko eh. Bakit po? Iluha mo ang mutya na yan. Hindi ako papayag na sa'yo yan binigay ng talipandas na diwatang yon para ikaw ang makipaglaban sa aswang. Lo, daan-daan po kayo sa pagsasalita kay Alonsani. Baka mamaya po eh, naririnig niya po tayo eh. Sige ka, baka mamaya parusahan ka nun. Hindi ako natatakot sa kulani na yon. Lo, hindi po kulani. Alonsani. Alonsani o kulani ay wala akong pakialam. Basta, iluwa mo yung mutya na yan. Hindi ako papayag na ikaw ang lalaban sa aswang na yon. Pero Lo, hindi ko po alam kung kaya ko bang iluwa ang mutya na to. Nasa loob na nga po ng katawan ko eh. Kung ganon, ay kailangan kong makausap ang diwatang yon. Kailangan mo kong samahan kung saan siya nakatira. Sa dagat po siya nakatira, Lo. Pwes, pupunta ngayon tayo sa dagat at ibabalik natin sa kanya ang mutya na nasa katawan mo. Siguro naman ay alam niya ang paraan para mailuwa mo yan kasi diwata naman siya. Pero Lo, hayaan niyo na lang po na nasa katawan ko po ang mutya. Sa ako na lang po hihilingin sa diwata na alisin niya po ang mutya sa akin kapag napatay ko na po yung aswang. Hindi! Napakabata mo pa para sa mga ganyang bagay. Halika na, magtungo na tayo ngayon sa dagat para makausap ko na ang diwatang sinasabi mo. Inuha ni Lolo Simo ang itak nito. Hinawakan nito sa braso si Awit at hinila siya palabas ng kanilang kubo. Wala na ngang nagawa si Awit kundi ang sumunod at sumama kay Lolo Simo papunta sa dagat kung saan naroon ang diwatang si Alonsani. Hindi nagtagal ay nakarating na nga sa dalampasigan ang maglolong sina Awit at Lolo Simo. Bilog na bilog ang buwan, kaya kahit paano ay naaaninag nila ang buong kapaligiran. Payapa ang dagat at napakalamig ng simoy ng hangin. Tumayo sina Awit at Lolo Simo sa parte ng dalampasigan kung saan nahahalikan ng alon ang mga paa nila. Hala, sige na, Awit. Tawagin mo na ang diwatang yon para makausap ko na siya. Madali ka. Lolo, huwag po. Tawagin mo na, sabi. Sige na. Oo na po. Nakakatakot naman po kayo, Lolo. Bago pa man tawagin ni Awit ang diwatang si Alonsani, ay lumitaw na yon sa kanilang harapan. Nabuo ang diwata mula sa tubig sa dagat. Napaatras naman si Lolo Simo habang bakas sa mukha nito ang takot. Oh, Lo, akala ko po ba gusto niyo po makausap si Diwatang Alonsani? Bakit po parang natatakot na po kayo nang nagpakita na po siya? Ayan po, Lo, siya na po yan. Siya na po si Diwatang Alonsani. Kausapin niyo na po. Huwag kang matakot sa akin, Simo. Hindi ako nilikha upang manakit. Teka, ikaw ba ang diwatang nagbigay ng mutya sa aking apo? Ako nga, Simo. Ipinagkaloob ko yun kay Awit dahil siya ang nanatanging karapat-dapat na mga laga sa mutya ng luha ng pawikan. Ngunit diwatang ko lang Alonsani. Masyado pang bata ang aking apong si Awit para sa ganyang responsibilidad. Ibigay mo na lamang yan sa iba. Bilang lolo ni Awit, ay ako na ang magdidesisyon para sa kanya. Ilabas mo sa katawan niya ang mutya na ibinigay mo sa kanya. Naiintindihan ko ang pagkabahala mo, Simo. Ngunit ikinalulungkot ko sapagkat tanging si Awit lamang ang karapat-dapat sa mutya ng luha ng pawikan. Siya ang nagbalik sa aking alagang pawikan sa dagat, kaya nakatakda na siya na magmay-ari noon. Pero, mahal na diwata, gaya ng sinabi ko, ay bata pa si Awit. Hindi niya kakayanin na labanan ng aswang na nandito sa aming baryo.
Alisin mo ang takot sa iyong puso, Sipo. Hindi pipiliin ng mutya si Awit kung hindi niya kayang labanan at talunin ng aswang. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng mutya at sa kakayahan ng iyong apo na si Awit. Maniwala ka sa akin, Sipo. Mapapalaya ni Awit ang baryo niyo sa takot mula sa aswang. Matapos yung sabihin ni Alunsani, ay nilamon na ng alon ang diwata at tuluyan na yung naglaw sa kanilang paningin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan kina Awit at Lolo Simo. Maya-maya pa ay binasag na ni Awit ang katahimikan na yon. Lolo Simo, ano po? Ano po ang masasabi niyo sa sinabi po ni Diwatang Alunsani? Hindi ka na nakapalag sa kanya, no? Parang natakot ka, Lolo, eh. Tumigil ka. Diwata na yun eh. Anong laban ko ron? Saka baka mamaya isumpa pa ako nun at gawin akong palaka. Pero seryoso, naliwanagan ako sa sinabi ni Diwatang Alunsani. Isa pa, naramdaman ko na totoo ang mga sinabi ng Diwata na yun at naniniwala ako sa kanya. Kung ganun po, Lolo, ibig sabihin po, pumapayag na po kayong labanan ko po yung aswang? Wala akong magagawa, kundi ang payagan ka pagdating sa bagay na yan, Apo. Pero isa lang ang gusto ko. Sana'y mag-iingat ka palagi, Apo. Hindi ko kakayanin sa sandaling may mangyaring masama sa'yo. Lo, huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para mapatay na po yung pesting aswang na yon. Pero Lo, alam niyo po, sa totoo lang, hanggang ngayon po hindi pa rin ako makapaniwala na dahil sa pagpapalaya ko puro sa pawikan na alaga ni Don Gregorio, ay magkakaroon po ako ng ganitong kakayahan at responsibilidad. Kapwa natigilan ang maglolong sina Awit at Lolo Simo nang makarinig sila ng papalapit na yabag. Paglingon nila sa kanilang likuran ay nagulat sila nang makita ang bulto ng isang tao. Walang iba kundi si Don Gregorio na naglalakad papalapit sa kanila. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang pakiramdam ko. Kayo nga ang kumuha sa aking pawikan. Don Gregorio? Manahimik ka! Dinig na dinig ko ang sinabi mo, Awit. Ikaw ang nagpakawala ng aking pawikan sa dagat. Alam mo bang gustong-gusto na kitang patayin ngayon? Don Gregorio, nagbibiro ka lang naman, hindi ba? Saan ako nagbibiro? Gusto kong patayin ang apo mo. Seryoso ko, Don Simo. Gusto kong patayin ang Awit na yan. At ngayong gabi ko na yun gagawin. Iniharang ni Lolo Simo ang sarili nito sa apo nitong si Awit. Hinawakan nito ang matalas na itak na parang anumang oras ay handa na nito yung gamitin. Hanggang diyan ka na lang! Hindi ako papayag na saktan mo ang aking apo. Lalo na ang patayin siya. Pasensya na, pero magkakamatayan muna tayong dalawa bago mo siya masaktan. Isa pa, napakababaw na dahilan nun para patayin mo si Awit. Dahil lang sa pagpapalaya niya sa isang pawikan, ay papatayin mo siya. Sa tingin mo ba, ay yun talaga ang dahilan kung bakit gusto kong patayin ang apo mo? Gusto mo ba talaga malaman ang totoong dahilan, hatanda? Sige, magiging totoo na ako sa inyo ngayon. Sasabihin ko na sa inyo ang lahat at ang totoo. Tutal, hindi naman na kayo sisikatan ng araw. At yun na nga, sa mismong harapan ni Awit at Lolo Simo ay nagpalit na ng anyo si Don Gregorio. Mula sa pagiging tao ay naging halimaw ito na isang aswang. Isang aswang
na may mabalasik na muka at nakakatakot na anyo. Labis na nagulantang at nagimbal sina Awit nang malaman nila na si Don Gregorio pala ang aswang na pumipeste sa kanilang baryo. Ikaw! Ikaw ang aswang! Hindi lang pala aswang ang ugali mo. Literal na aswang ka pala talaga, Don Gregorio. Demonyo ka! At ikaw ang batang nakalaban ko kanina na nasugatan ako ng gusto. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto na kitang patayin ngayon. Nakita ko na magiging malaki kang hadlang sa pag-aasik ko ng lagim sa baryong ito. At nalaman ko rin kanina na biniyayaan ka pala ng mutya ng isang diwata. Tignan lang natin kung uubra sa akin ang mutyang yan. Mabilis na sumugod ang aswang na si Don Gregorio, kina Awit at Lolo Simo. Mas mabilis ang naging galaw ni Awit at kinuha naman niya ang itak na nakasabit sa bewang ni Lolo Simo. Sinalubong niya ang pag-atake ng aswang at sa tulong ng mutya ng luha ng pawikan ay mabilis siyang nakagalaw. Iniwasan niya ang bawat kalmot ng matatalim na kuko ng aswang. Lolo, umalis na po kayo dito! Bilisan niyo po! Ako na po bahala rito! Ngunit imbis na umalis, ay tumabi lang si Lolo Simo. Nagtago yun sa likod ng isang malaking puno ng nyog at may pag-aalalang pinanood ang pakikipaglaban ng kanyang apong si Awit sa dati niyang amo na si Don Gregorio. Kahanga-hanga! Napakabilis mong kumalaw! Gusto kong makuha ang mutyang meron ka upang maging mas malakas ko. Asa ka pa, Don Gregorio! Hindi mo makukuha ang mutya ko dahil sa akin to ipinagkaloob. At isa pa, nasa loob yun ng katawan ko, kaya hindi mo yun makukuha. Kung ganon, wawak-wakin ko ang katawan mo para makuha ko ang mutya na magpapalakas sa akin. Hindi na naghintay si Awit. Sinugod na niya ang aswang at sa sobrang bilis niya ay nagawa niya yung tagain sa braso. Mabilis naman na dinilaan ng aswang ang sugat nito at nagimbal si Awit nang agad na gumaling ang sugat nito sa braso. Muling sumugod ang aswang at ilang beses itong nasugatan ni Awit. Pero sa bawat sugat na natatamo ng aswang ay paulit-ulit lang nito yung dinidilaan at gumagaling din kagad ang mga sugat nito. Habang patuloy ang laban, napansin ni Awit ang kahinaan ng aswang at yun ang dila nito. Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa isip niya. Tinaga ni Awit sa likod ang aswang. Lumayo ang aswang kay Awit at inilabas nito ang mahaba nitong dila upang paghilumin ang sugat nito sa likod. Habang abala ang aswang sa pagdila sa sugat nito sa likod, ay sinamantala ni Awit ang pagkakataon na yun. Buong puwersa niyang tinaga ang dila ng aswang. Napasigaw ang aswang nang makita nitong naputol ang mahaba nitong dila. O ano? Paano ba yan? Wala ka ng dila ngayon. Hindi mo na mapapagaling ang mga sugat mo. Oras na para harapin mo ang iyong kamatayan! Hindi na nag-aksaya ng oras si Awit. Sa bilis na halos hindi makita ng mga mata, ay umikot siya sa likuran ng aswang at tinaga niya yon sa balikat, pababa sa dibdib nito. Sinundan niya yon ng pagsaksak sa mismong batok nito. Paghugot ni Awit sa itak, ay bumagsak ang katawan ng halimaw sa buhangin. Nangisa yun ng sandali, hanggang sa tuluyan na yun na binawian ng buhay. Habang habol ni Awit ang paghinga, ay masayang lumapit si Lolo Simo sa kanya. Mahigpit siyang niyakap nito nang dahil sa labis na kasiyahan. Pambihira! Napakagaling mo, Apo! Tama nga ang diwatang si Alonsani. Ikaw nga ang makakatalo sa aswang. Pinagmamalaki kita, Apo.
Sabi ko naman po sa inyo, Lo kaya ko pong makipaglaban sa aswang. Hindi rin ako makapaniwala. Totoo nga ang kapangyarihan ng mutyang nasa loob ng iyong katawan. Napakagaling ng iyong ipinamalas. Makalipas ang ilang sandali, ay kumalas na ang dalawa sa kanilang pagyayakapan. Pero Lolo, hindi pa rin po ako makapaniwala na si Don Gregorio pala ang aswang dito sa baryo natin. Grabe, napakagaling po niyang magtago, no? Kahit ako ay nagulat din sa katotohanan yan, Apo. Pero wala na tayong dapat na ikatakot. Napatay mo na ang aswang at sigurado ko na simula ngayon ay wala nang mamamatay nang dahil sa demonyong aswang na yan. Matapos yun, ay iniwanan na ni Naawit at Lolo Simo ang walang buhay na katawan ng aswang upang sabihin sa kanilang kapitan ang magandang balita na patay na ang aswang na pumipeste sa kanilang baryo. Nagulat ang buong baryo nang kumalat ang balita na si Don Gregorio ang aswang na pumapatay sa kanilang lugar. Humanga naman ang mga tao sa batang si Awit nang malaman ng mga yon na siya ang pumatay sa aswang. Mula noon ay wala nang naitalang pag-atake o pagkawala ng mga tao sa kanilang baryo. Nagkasundo ang mga tao na ipagkatiwala sa gobyerno ang mga exotic na hayop na naiwan ni Don Gregorio upang maalagaan ng mga yon sa tamang lugar at sa tamang paraan. Nang muling makausap si Awit ni Diwatang Alunsani, ay nagpasalamat siya rito at nangako siyang iingatan niya ang mutya at gagamitin lamang yon para sa kabutihan ng mas nakararami. Aminado si Awit na bata pa lang siya, pero napagtanto niya na kahit gaano man siya kaliit ay may kakayahan pa rin siya na maging isang tunay na bayani na handang magtanggol sa mga taong inaapi at laban sa mga kampon ng kadiliman.